Siyempre, tuwan-tuwa po kasi nandun ako nung EDSA. Okay? So, I have been rallying for more than 40 years. Dalawa po yung core memory ko nung EDSA. Number one, hindi kami makapunta nung first 2 days kasi may tula kami, may play kami. So, kasama ko yung Tita Bibot Amador ko ng Repertory Philippines, who happens to be the cultural mentor of the Marcos siblings. Okay? But despite that, sumama siya sa amin sa EDSA. So bago kami sumugod ng EDSA, pumunta kami sa bahay ni former Vice President Doy Laurel. At doon ko po nakilala at nakamayan si Cory Aquino. So talagang sobra ako starstruck kasi sabi ko, pupunta ako sa kalsada para sa kanya, tapos nandito siya sa harap ko. Sabi ko, am I in the wrong place at the wrong time? Mapabaril ba ako dito? Talagang sobrang first time in my life na na-starstruck ako na hindi ko akalain na yung rason kung bakit ako nasa kalsada, nasa harapan ko. And then second core memory, nung nasa EDSA na kami, lumabas si then General Fidel V. Ramos. So, every hour, umiikot siya, tumatakbo siya. Gabi na to, okay? Madilim. Merong ganyang ilaw na sumusunod sa kanya, may camera crew. Tumatakbo siya, may ilaw sa likod niya, tapos nandun yung watawat ng Pilipinas. Talagang, up to this day, kinikilabutan ako. Pag nakikita ko yun, sabi ko, yan na ang simbolo ng pag-asa.